Tinuro sa atin ng Panginoon. Magsiluhod po ang lahat bilang paggalang sa banal na Espiritu sa katauhan na mahal na Apo Conching. Sumayin niyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya, wagas at tapat ang pag-ibig niya. Dakilang walang kapantay, sa tuwinay sa tao'y alay, ang walang hanggang paglingap at patnubay. Ang may pandinig ay nakarinig. Habang nagsisikap ang taong nagsusumakit, lubos na magbagong buhay, may mga kapwa-tao namang tinutokso sila at inaagawang kabutihan. Subalit, ang Ama ang panaigin at siya ang mangingibabaw at patuloy niyang makikita kung papaano siya igawad at gawaran ng kabutihan. Gayon nga ang tao sa mundong ito. Ganyan nga ang nagaganap sa ibabaw ng mundo. Kaya't ang mahina at marupok, natatalo't natatangay, nagbabalik sa dating gawi at dating pag-uugali. Ngunit ang tunay na nakadama at tuwirang kinilalay Ama, nananahan at naghahari siya at nagsusumakit kaligtaan ng sarili nila. Kaya napakapalad ng mga anak ng Ama nagsusumakit at nagsusumikap na patuloy siyang madama at kilalaning ganap at napakikita naman niya kung paano siya kumilos sa lahat ng kanyang mga anak na ang akibat at kaakibat ay ang liwanag.
Ang may pandinig ay nakarinig. Mula kay Lucas. Minsan si Jesus ay tinanong ng mga Pariseo kung kailan itatatag ang kaharian ng Diyos. Sumagot siya, ang pagsisimula ng paghahari ng Diyos ay walang makikitang palatandaan at wala ring magsasabing nagsisimula na roon o rini. Sapagkat ang totoo'y nagsimula ng maghari ang Diyos sa puso ng mga nananalig sa Kanya. At sinabi niya sa mga alagad, darating ang panahong hahangarin ninyong makita ang isa sa mga araw ng anak ng tao. Ngunit hindi ninyo makikita yon at may magsasabi pa sa inyo, naroon siya o narito siya. Huwag kayong pumunta upang siya'y hanapin. Sapagkat pagsapit ng takdang araw, ang anak ng tao'y darating na parang kidlat. Ngunit kailangan mo nang magbatas siya ng maraming hirap at itakwil ng mga tao sa ngayon. Buhay bang Ama? Kaya't dahil ba sa mabuti mong ginagawa, ang kapwa mo di sa'yo'y makaunawa, marinig lang ang pangalan mo'y ika'y tinatatwa. Dili kaya naman ika'y kinukutya. Magalak ka at magpuri, anak ng amang dakila. Sapagkat kung walang katulad mo, walang magpapatotoong may anak siyang totoo. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu niya, patuloy kang manahan at magtiwala sa magagawa niya at patuloy niyang ipakikita sino siya sa iyo at ano siya sa buhay mo. Yaon na nga ang pawang katotohanan nang tanggapin ng tao sa puso nito ang Diyos na di niya nakikita, ngunit kinikilala niya, naghari na sa Kanya. Kaya hindi na maaaring sabihin pa, doon mo makikita ang Diyos, diyan mo makikilala ang Diyos, kundi nang tanggapin mo siya sa puso mo, naramdaman mo siya, pinagharian at napagharian ka na niya. Mga minamahal, kailan ba kayo nakadama? At nang ang pandaman yung hindi nyo kayang liripin at di nyo kayang tantuin, na bakit ba masaya kayo? Bakit ba maligaya kayo sa kabila ng mga pinagdaraanan ng buhay nyo? Patutuo lamang na ang paghahari ng Ama ay kaiba sa paghahari ng tao, kaya't kapag napagharian kayo, ang damdamin nyo'y iniiba, kalooban nyo'y naiiba. Pagharian kayo, mga minamahal ko. Alalaumbaga, dapat magalak pa nga ang tao kapag nakakakita silang kapwa nila tao na sa kanilang edad ay kabataan at marapat na sanlibutan pang hinahanap at ginugustong kaaliwan, ngunit hindi nila yaw nakikita at nakikita nila'y kaibang gawa at pananalita. Ngunit sa tao, kung ang sanlibutan ang layunin at damdamin pagkatao, pinagtatawanan pa at sinasabing, ano ba yung bata na yan? Saan niya ba kinukuha sinasabi niyang yan? Naku eka, totoo kaya iyon? Nagbago nga kaya siya at totoo nga kaya ang kanyang pagtupag? Ganyan ang tao sa mundo. Maraming sinusuri ang mga mata nito, ngunit di dumadama ang puso niya para makilalang lubos ang amang iniba at kaiba ang gawa niya. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekkaramenehanam, nekkaramenehanam, nekkaramenehanam. Buhay bang Ama? May mga dapat kang tanawin ang utang na loob sa kapwa mo at mayroong hindi naman talagang utang na loob ito. May gawang kabutihan na sadyang mararamdaman mo ang kabutihang niyaon. May gawang may pag-ibig ang kalakip na sadyang damang-dama mo kung paano ka minamahal, pinahalaga ng kapwa mo. May sadyang paggalang at totoong ginagalang ka ng kapwa-tao. Maging ikay maliit na tao at mababa sa pananaw nila, payak kang nabubuhay sa mundong ito. Subalit, may mga tao namang palalo
ng pananaw sa sarili, sila na lang ang tamang ginagawa at silang mabuti. Kaya wala silang pakialam sa ginagawa ng kapwa nila. Kahit na ang nakikita nila ay sila'y nagpapakahirap para sa kapwa-tao sapagkat ang alam nila wala nang hihigit pa sa gawa nila. Mga minamahal ko, sino ba ang tunay na hukom at tunay na magtatala kung sino ang mabuti at masama? Hindi nga ba't ang hindi nakikita ng tao sa lupa? Kaya magsumakit at magsumikap kayong gumagawa ng tama't mabuti sa kapwa sapagkat hindi taong hahatol sa inyo, kundi ang di nyo nakikita. Kaya't ang malamang na gawin ng tao na dapat tupdin araw at gabi man ang kumilalang lubos at makilala ang ama niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Masarap ang magmahal. Masarap ang mahalin kung nararamdaman mong pagmamahal na yaon. Masarap ang gumalang at ika'y igalang din naman. Subalit, kung ang paggalang ng tao di naman totoo, kay sarap sabihin, wala ka namang modo. Mga minamahal, ang lahat ng tao'y iba't ibang pananaw sa buhay, subalit ang Ama'y isa lamang ang nais niyang masilayan. Ang mga anak niya'y tigib ng pagkakaunawaan. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Oo nga naman. Sino pa nga ba ang maglilingkod ng tapat at totoo sa kapwa-tao kung sa ginagawa mo na halos ibigay mo na ang lahat ng kaya mo at pwersa mo pagkatapos ang kapwa mo'y walang alam kundi yung kanyang ginagawa lamang na mabuti. Ngunit kapag sinuri mo, hindi totoong mabuti, may adikain at may layunin pala. Mga minamahal, kahirap makitungo kung ang pakikitunguhan mo ay hindi tapat at totoo sa'yo. Ngunit napakasarap pakitunguhan ng sino mang kapwa-tao at di mo man kaano-ano kapag nadama mo ang pag-ibig niya sa iyo. Buhay bang Ama? Tapat bang Diyos? Tapat bang Diyos? Yan ang pawang katotohanan, mga minamahal ko. Kaya nga, wala nang pinakamahigit pang marapat kamtin ang pag-ibig ng Amang tapat kanino man na kapag ito'y nadama mo, maramdaman mong ganap, may bahagi mo ring tapat. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal. Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Paano mo kilala ang Panginoon kung sa nakikita mo sa kapwa mo ay ganyan lang ang kalalagayan at kakayahan pagkatapos ay sasamantalahin mo pa? Hindi ba, hindi doon na isasalarawan ang pagmamahal at paggalang? Na isasalarawan ang totoong paggalang at pagmamahal doon sa alam mong dinadama ka sa iyong kalalagayan. At siyaon ang pawang katotohanan, ang tunay na nagmamahal at minamahal niya ay tunay na mahal, nagdadama at dumadama sa minamahal niyang nilalang. Kaya nga naaabot niyang matuwid at kinikilala niyang tama't tumpak, marapat na gawin. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Mapapalad kayong tunay na umiibig at tapat sa inyong kapwa. At di lamang ang sarili ninyo ang hinahanap nyo ng kaukulan at kung paano kayo ay magkakaroon ng pakinabang. Sapagkat habang iniisip ninyo ang mabuti para sa kapwa nyo at binibigay nyo ang kakayahan nyo sa kapwa nyo, ang Amang nalulugod naman ang siyang sa inyo'y tuwang-tuwa. Pagharian kayo, mga minamahal ko. Yan ang pag-ibig ng Ama. Ganyan umibig siya, naway madama ng mga anak niya. Mapapalad kayong natutunan yung mahalin ng di nyo kaano-ano
at higit niyong naigalang, minahal na totoo dahil samang tinanggap nyo. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kay hirap magpakatotoo. Kapag sa puso mo'y di ka totoo. Buhay ba ang Diyos? Ngunit kapag totoo ang damdamin mo at tunay na nagmamahal ito, lahat ng gagawin mo'y magaan para sa'yo sapagkat alam mong ginawa mo yaon, hindi ganang ikaw, kundi kasama mo'y Ama. Buhay ba ang Panginoon mo? Buhay ba ang Diyos ng buhay mo? Kung gayong buhay ang Diyos ng buhay mo, lagi mong alalahanin, may magagawa siya sa'yo. May gaganti siya sa'yo. Mabuting ginawa mo, may ganti ka sa Kanya. Masamang ginawa mo, gagantihan ka rin ito. Kaya't gumanti ka na sa gawa mong mabuti. Wika ng Ama sa kapwa mo tao. Wag kang gaganti. Hintayin mo'y ako, sabi naman ng mabuting tao. Buhay ba ang Diyos? Totoo yan, mga minamahal. Habang hindi ka nagmimithi ng ganti ng kapwa mo, may ibang gumaganti para sa iyo. Sapagkat habang wala kang hinihintay na anumang gawat sa'yo ng kapwa mo, ginawaran mo ng kabutihan, ang hindi mo namamalayan, iba't ibang pamamaraan niya ang ginagawa para iganti ka at gantihan ka naman niya. Naunawaan niyo baga ang ibig sabihin ng Ama, kung paano siya gumagawad ng ganti sa mabuting gawa ng mga anak niya, at siya ng pawang katotohanan. Ang mga nakakilala at nagising sa katotohanan, kitang-kita nila kung paano sila gantimpalaan. Pagharian kayo, mga minamahal ko. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? May mga taong kapag nadama nila ang Panginoon, ang saya-saya nilang pasayahin ka at paligayahin. Tuwang-tuwa silang matulungan ka at itighaw. Subalit, may kapwa ka naman na kapag nakikita nilang ikaw ay may maraming nagmamahal at minamahal, ani na lang nila, ikaw naman ay igupot ibagsak sa alalahanin. Buhay ba ang Diyos? Naranasan nyo na ba ito? At nasaksihan nyo na ba ito sa buhay nyo? Kung nasaksihan na ninyong maraming nagmahal sa inyo dahil marunong kayong magmahal, ang ipagpatuloy nyo, gawa nyong kabutihan. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Kaya, nang pagharian ka ng Ama, nabuksan ang isip mo at binigyan ka ng pangunawa, at naramdaman mo kung gaano Kanya kamahal at kahalaga ka sa Kanyang buhay na binigay sa iyo at sa Kanyang bilang isang tagabuhay mo, patuloy kang manahan sa Kanya at huwag ka nang lalayo pa. Patuloy niyang pakikita, mahal na mahal Kanya. Pagpalain kayo. May tanong baga kayo? Wala kayong itatanong. May tanong ako. Paano bang lumalago ang halaman? Katulad ng isang salop na binhi ng palay. Ihasik mo yan sa isang dakong lupain na yung bukirin. Nang ito'y tumubo at anihin mo, isang salop lang ba ang makukuha mo? Sa makatwid. Ano mang butil na hinasik mo, kapag nagbungay, hindi lamang ang tinanim mong isang buto ang siyang makikita at makukuha mong kapalit nito. Sa makatwid, bawat ginawa mong kabutihan, may ganting nakalaan. At sa bawat ganti ng Ama, sa gawa mong mabuti, ikaw ang masisiyahan, ikaw ang liligaya at maliligayahan. Pagharian kayo, mga minamahal ko, nek karameneyahana, nek karameneyahana, nek karameneyahana. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Iba't iba ang hanap buhay ng tao, iba't iba ang negosyo nito.
At sa mga mamimili naman, iba't iba rin ang mga sinasabi. Ba't eka doon mura? Ba't eka sa'yo mahal? Sasabihin naman ng tinderang totoo na tapat sa kanyang customer. Aba, wag mong hanapin ng mura. Ang tingnan mo yung quality, timbang, itsura. Kung sa isda, tingnan mo kung sariwa. Kung sa palay, tingnan mo kung malinis. Tingnan mo kung tama ang bilad, kung ikay nandaraya o hindi. Kung sa bigas, tingnan mo kung totoong masarap, kung totoong puro o may halo ito. Iba't iba nga ang negosyante at mamimili. Ngunit, kung minsan ang tao'y di mo makuhang gusto, sapagkat kung minsan ang taong gumugusto sa mura, hindi sinusuri ang binibili niya. Minsan, sabi niya, tingnan mo ekang nabili kong itong damit. Magkano eka yan? Naku eka kamahal. Saan mo ba eka binili? Doon eka. Tingnan mo eka rin nabili ko, mura, parehas lang naman. Hindi naman tiningnan ang pagkakatahi niya. Nang parehas nilang isuot, ba't eka yung sa'yo wakwak na? Ba't ang sa akin eka'y buo pa? Doon, lumabas ang katotohanan ng kanilang pagkakaiba. Mga mahal, kung marunong lang magsuri ang tao sa gawa ng ama at gawa ng demonyo, pipiliin nilang manahan sa espiritu niya. Pagharian kayo, mga minamahal ko, madali kang maakit matangay sa lahat ng bagay at mga kailangan mo, ngunit ang tanong, ano naman ang kapalit pagkatapos makuha mo? Subalit kung susunod ka sa Ama at tuwirang siyang susundin mo, sa hirap mo mang dinaranas kung tapat ka sa Kanya, sa hindi mo namamalayan, maluwat na ligaya ang bahagi niya. Pagpalain kayo, mga minamahal ko, nek karameneyahanang, nek karameneyahanang, nek karameneyahanang. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Kaya nga, hindi maaring sabihin ng tao, yun gawaing maganda yun. Ay, yan pangit na gawain yan. Sa lahat ng gawain, nasa tao lamang ang tumutupad na mabuti at magandang mapapakita sa Ama. Kung tunay at tapat, siyang nakalilirip, siyang nakababatid. Kaya, anumang uri ng gawain, may mali, may tama, may mabutit, may masama, ayon sa tao sa lupa. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Pinagsisikapan ng isang nagpapakabuti na magmahal ng tapat at umaruga ng kapwa. Binibigay ang kakayahan kung ano ang kaya. Subalit, may mga taong walang pakialam sa mabuting gawa ng kapwa-tao. Kaya naman, pag dumatalang takdang ito'y nagsawa, walang magagawa ang sinumang inayawan at pinagsawaan. Buhay bang Ama? Kung ang tao'y nagsasawa at nanghihinawa, gayon din ang Ama. Marunong din siyang magsawa at marunong din siyang manghinawa. Marunong din siyang magalit at marunong siyang matuwa. Gaano man siya kapag mahal at tunay ang pagmamahal niya, marunong din siyang mapuot. Kaya dapat ang tao huwag laging abusado. Pagpalain kayo, mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Habang pinagbibigyan ka ng Ama, lalo mong pakita ang paghahari niya sa iyo ay maging dapat kang mauna sa pangunguna ng mabuti niya. Subalit, kung hindi mo ito makita at di mo madama, hanggang kailan ang kamalian sa mundo? Na hindi niya kakalusin ang labis at hindi niya itutuwid ang baluktot. Pagpalain kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam.
Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Alam nyo, ang mga may sakit sa puso, walang dapat na gamot dyan na masigit na magiging gamot na marapat na gamot, kundi yung laging patag ang isip, masaya, panatag ang loob. Ngunit kahit anong lagukin mo, kahit mahal na gamot at sabing mabisa ito, sarili mo naman di mo kayang baguhin at di ka makapagbago dahil malayo ka sa Ama, ay walang tatalab sa'yo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Diyos? Ngunit, wala ka mang inumin, wala ka mang lagukin. Ang inumin mo't lagukin, salita niyang banal na magbibigay sa'yo ng ginawa at kagalakan ng puso mo. Aba, di mo namamalayan. Ang barado ng puso mo'y nawawala ito. Ang lumalaking puso mo'y nagbabalik ng paunti-unti sa normal. Ang mahina mong baterya, lumalakas ito. Ang tubo mong barado, inaalis niya ito. Ang may butas mo, na puso'y binubuo niya. Natatakpan ng di mo namamalayan. Ngunit kung di mo siya susundin, di ko alam kung anong gagawin. Mahal na mahal ko kayo. Sumayin ang kapayapaan, pagharian kayo. Bakit nga ba hindi ko alam? Wika ng Espiritu. Alam ko na ang kasunod nun. Kapag di kasunod sa Kanya, alalahanin mo, may hangganan ang lahat. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Magpakasaya kayo, wika nga. Kapag ginawa mo ng tama, ang marapat at dapat, at nagpakatapat kang ganap. Ngunit hindi pa yan makita ng kapwa mong ayaw sa'yo'y tumanggap. Aba, huwag kang magbuntong hininga, huwag kang magdamdam, huwag kang magalit, matuwa ka. Buhay ba ang Ama? Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Parte-parte, manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Paki-off naman ang inyong mga cellphone. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka maawa kayo sa mga tagapakinig, winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Parte-parte, aking mga minamahal. Mayroong magandang sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya,
parte-parte, manalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Ako, Diyos, Ama ko, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Huwag kayong magagalit, mga minamahal ko. Pag ba kayo naririto, ang hinihintay nyo ay ang tumawag at mag-text sa inyo? Kung magkagayon at hindi nyo hinihintay ang tumawag at mag-text sa inyo, kundi ang hinihintay nyo ay bigyan kayo ng katugunan sa hinihiling nyo sa Ama, abay papatayin nyo mga cellphone nyo. Sapagkat, kung kayo pumaparito, ang hinihintay nyo, yung may mag-text sa inyo at may tumawag sa inyo sa oras ng gawain ganito, abay dapat sa labas na lang kayo. Huwag kayong magdaramdam at masasaktan sapagkat nakakasakit ng tenga yaan at nakasasakit ng ulo sa mga kapwa ninyo nanonood at nakikinig doon sa internet. Mga minamahal, hindi naman kayo mga kindergarten at hindi naman kayo 1 taong gulang. Mapakadali namang unawain. Habang kayo ay pinagluluwat ang hindi ninyo nakakamtan, ibig sabihin dapat kayo'y magnilay. Huwag kayong magdaramdam, huwag kayong masasaktan, huwag din kayong mababagot kung kayo'y naririto, kung tunay kayong dumudulog at humihingi ng panambitan samang di nyo nakikita, sapagkat ang gawain ito hindi gawain ng demonyo. At ang gawain ito hindi tinindig ng tao, sapagkat kung tao lang ang nagtindig at demonyo ang nagbigay, umuwi na lang kayo. Sapagkat walang magbabatang maglingkod sa demonyo. Sandali lang maligaya, dusay kay luwat nito. Ngunit kapag ang Ama ang pinaglingkuran nyo, mahirap man sa una, sa hindi nyo namamalayan, pinagagaan ang lahat ng hirap nyo. Kaya inyong pagnilayan at bulayan ang lahat ng tinuran ko nang mapagtanto nyo ang binibigkas kong ito. Sumainyo ang kapayapaan, pagarian kayo, mga minamahal ko. Kaya nga't sinabi niya, inako ko ng lahat ang inyong pasanin. Lumapit kayo sa akin at ito'y pagagaanin. Ako ang inyong pamatok at sandigan yung matibay muog niyong tanggulan. Paano matutupad ang nasa banal na aklat? Kung ang tao'y di tumutupad. Nakikita ninyo ang bawat kaganapan sa mga bansa. Paulit-ulit na lang itong natutupad at nagaganap, sapagkat pinatototohanan lamang ng Ama, walang pagkabula ang salita sa Biblia. Kaya nga, sasabihin ng tao, wala akong pakialam sa kapwa ko, problema niya yan, problema niya, wala akong pakialam. Pag dumating din sa buhay mo, ang nagkaroon ng ganong katulad ng kapwa mo, wala rin pakialam ang kapwa mo tao. Kaya, huwag magsalita ng gayon ng sino mang may dinaranas ang kapwa-tao niya, sapagkat ang bukas niya hindi niya alam kung anong magaganap sa kanya. Manapa kung may nakikita kang kapwa mo tao, ng hirap ng loob at hirap ng buhay ay nararanasan niya, ipanalangin mo at huwag kang magsaya, sapagkat ang bukas mo hindi mo alam kahit napakaganda ng buhay mo. Sapagkat walang mananahang maganda sa ibabaw ng buhay ng tao, kundi ang Ama ang maghahari sa kanila. At yaon ang pawang katotohanan, hindi ako nagagalit, ngunit marapat magtuwid. Hindi ako nagdaramdam, ngunit marapat maglahad. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Ang taong nagmimithi ng kapahamakan ng kapwa niya, hindi niya namamalayan nagaganap sa buhay niya. Ang taong nagmimithi ng kabutihan at ikabubuti ng kapwa niya, hindi niya namamalayan ginagantihan siya ng Ama. Kaya't ang taong nagmimithi ng mabuti sa kapwa niya, nalulugod, naganap siya. Pagarian kayo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaong baga,
Ganang katauhan, pandakan sukat kung inyong pagmasdan di masasambit siyaan. Saan niya huhugutin katalinuhan ng kanyang kaisipan? Kaya't inyong pagnilain lahat ng aking tinuran, binadali ko upang mapagtanto nyo saan huhugutin niyaan. O taong aking mga minamahal at tuwirang iniibig na tapat kailanman, ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Paano ninyo matatanggap ang inyong kahilingan? Pusod nyo kaisipan ay hindi yaon ng laman, kundi ang inyong hinihintay sa inyong mga pagdatal ng kung anong mababasa nyo tatawag sa inyo. Kaya tanggapin ninyo ang Ama nang makilalang lubos nyo. Ang paghahari niyang tapat at totoo sa buhay mo, magiging magalak sa puso mo. Pagharian kayo, mga minamahal ko, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Magdilay kayo at magbulay. Wika nga niya. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Gayon palang alam mong buhay at tapat. Ano ang dapat mong gawin at dapat mong pag-ukulan sa Kanyang ng bawat araw ay madama mong buhay at tapat siya. Damdamin mo'y ibigay mo sa Kanya. Isip mo'y panahanin mo sa Kanya at nang gawin niyang marapat ka sa pananaw niya at malugod naman siya sa bawat ginagawa mo. Ngunit kung ang mimithiin mo'y ang gawa mo lamang ay ikaw ang masyahan, ikaw ang maligayahan at panandali ang aliw ang nais mo. Gaano kaya ang hirap na sasapitin mo kapag binigay niya na sa'yo ang kaparusahan mo? Pagharian kayo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. O Ama at Ama nila, na tuwirang lumilingap ng matapat kanino mang iyong anak. Dinig mo't lirip mo ang laman ng isip at damdamin ng tao'y tibok nito'y batid mo kung ilan ang pintig ng puso niya. Kaya't siyamang ikaw ang bumubuhay at sa lahat ng may buhay ikaw ang naglaan. Nilalagak ko sila sa'yo. Sapagkat walang dilit ibang tutupad at gaganap ng pawang mabutit ikabubuti, maliban ikaw na butihin at banal. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Kaya yamang tapat, dakila at buhay ang Diyos, ano ang dapat gawin? Kilalanin, tanggapin, at siya ay pag-ukulan ng pansin, pagpalain kayo. May tanong baga kayo? Wala kayong itatanong. Kung walang tanong at di magtatanong, halina kayo, mga mahal ko.